5:22 na ng umaga nang magising ako at naabutan kong nagluluto ang asawa ko ng agahan. Aalis kasi kami ngayon, pupunta kami sa Norwich. Pero bago yan, sumilip muna ako sa bintana dahil baka merong dancing servant lady sa labas. Charot! Nilock niya na yung pintuan dahil takot daw siyang mawala ang mga gamit kahit ang meron lang naman kami ay nag-iisang carpet. Palabas na kami ng bahay at medyo madilim pa din kahit 7:00 na ng umaga. Sobrang lamig sa labas pero kunwari relax lang ako, ganun. So bago kami tumawid, kailangan namin pindutin yung signal button at hindi ka pwede basta-bastang tatawid lang dito. Kaya ayan, hinawakan niya ang kamay ko dahil takot daw siyang mag-jaywalking ako. Tuloy lang ang paglalakad namin at ginaw na ginaw si ate girl. Nagsuot na din ako ng gloves dahil namamanhid na yung kamay ko sa sobrang lamig. At ayan nga, nandito na kami sa bus stop. Saan mag-stop ang bus? Charot. Dumating na yung bus na sasakyan namin pa Norwich pero hindi ko na nakuhaan yung pagpasok namin dahil iniisip ko kung paano ba mag 1, 2, 3 dito sa bus. Natuwa naman ako nung sa second floor ng bus kami pumesto at yan nga yung ticket namin, katunayan na hindi ko nagawa ang aking plano. So umandar na yung bus na sinasakyan namin at yun nga, pupunta kami sa city center ng Norwich, specifically sa post office para kunin yung BRP ko or Biometric Residence Permit para katunayan na pwede akong mag-work dito. Pwede namang hindi ko pa siya kuhain pero ayoko naman na ganda lang ang ambag ko dito sa England. Char! May nakita kong candy at saktong dalawa para sa amin ng asawa ko. Pero di ko kinuha kasi masanay ang tiyan ko sa Max Candy. So, dito na kami sa another bus stop. At, ayun nga. So, dito meron ding mga bus lane na talagang bus lang ang dumadaan at bawal ang mga private vehicle. So, malapit na kami sa bus stop. And, ayan na. Ito na yung last stop namin which is yung Norwich Bus Station. Palabas na kami ng bus at girl, hindi naman ako na-inform na isang malaking refrigerator itong Norwich. Napakalamig, grabe. Na-feel ko maging isang hotdog na 2 linggo na nasa freezer. Hinanap namin yung way papuntang post office at kailangan pala ulit naming tumawid. So, ayan, pindot-pindot, ganun. At, ayun, ginaw na ginaw ang Disney princess ninyo na balak lang naman talaga magbalat ng patatas dito sa Inglaterra. So, napadaan kami sa Ayala Tunnel. Charot. Malapit na kami sa post office ng Norwich para makuha ko na ang aking BRP. So, sa mga post office talaga kinukuha yung BRP card. Pinauna ko nang pumasok ang asawa ko sa post office dahil masyado pang maaga para mapalaban ako sa Inglisan. And alam niya rin naman ang gagawin dahil nakuha nga na rin naman ang kanyang BRP card. So, kailangan niya ng passport ko at ibibigay doon kay kuyang mag-a-assist sa amin. So, hawak niya na yung BRP card ko at ayan, nakuha ko na. Pwede na akong umuwi sa Pinas. Charot! So, naghahanap ako ng mga planner kahit wala naman akong plano. Tumatalon pa ako palabas ng post office na akala mo na may mababawasan ng lamig. May daanan din kaming bilihan ng phone, mga second-hand phone siya, so para siyang Star Mall England edition ng PEG. So ayan yung paligid niya. And meron ding ibang mga gadget tulad ng second-hand na mga laptop. So wala naman kami pabili, gusto lang namin tumuro-turo. So napadaan din kami sa Heart Yours, mga bilihan na mga damit para siyang mga H&M Uniqlo sa Pilipinas. Yan. So, hawak-hawak lang ng mga damit. Pero ang totoo, nagpupunas lang talaga kami ng kamay namin. So, ayan. Alis na kami. Nakapunas na ng kamay. Pumunta rin kami sa Chantry Place. Parang SM siya dito sa Norwich. So, marami kaming mga nakitang familiar store tulad ng Krispy Kreme. And then, meron pang Auntie Aunts. Pinay yung nagbabantay dyan. Pero hindi lang namin nakausap. And then, ayan, tingin-tingin lang. Meron ding boots dito para siyang Watson dyan sa Pinas. At kahit wala naman akong bibilhin, ay pumasok pa rin kami. So, patingin-tingin lang na kanilang mga product. Naghihintay ako ng sales lady na susunod sa akin. Pero na-vibes ata nilang wala naman akong pambili. So, gala-gala lang, tingin-tingin. Then, bago kami pumunta sa second floor, ay nag-toilet muna ako. In fairness, ang ganda ng toilet nila. Pumanik na kami sa second floor para tignan ko ano yung mga meron dito. And nakita namin na may H&M din sila. Ayan. And ang laki din ng Apple store nila. Di kami pumasok dahil baka makasira kami. Charot. May Pandora din dito. At andito naman para siyang food court. May KFC. And then may McDo. Then may makikita ka ring magandang view. Ayan. So yan yung maganda. At ayan naman yung view.
Sa tapat nito ay makikita ang Saint Stephen Church, isa sa mga medieval churches dito sa Norwich. So lumabas kami para puntahan ng simbahan at ito daw ay tinayo over 450 years nang nakakaraan. Si Saint Stephen ay naglingkod sa simbahan after Christ's resurrection. So pinagbababato daw siya hanggang sa mamatay siya dahil sa kanyang paniniwala at mga katuruan. So ayan yung view, ayan yung mga lapida na nasa paligid lang ng simbahan. Ayan ang asawa kong paturo-turo pa sa lapida nang namatay noong 1700. Sinabi kong kagatin na kanyang daliri dahil baka manuno siya. After sa simbahan ay pumunta kami sa Norwich Market. Ayan. So, may mga prutas, may mga gulay, at may mga bag din na binibenta. Ayan. So, hanap-hanap lang kami ng mga makakainan. Maraming nagbebenta dito ng mga pagkain na mas mura kesa sa Chantry Place. So, may mga damit din dito, mga vintage clothes na pwedeng mabili. Mostly mga matatanda, mga kumakain dito. Sobrang lamig din dito sa place na to. Nakakita kami ng Chinese food dito at naghanap ako ng chicken loriat. Pero sabi nila hindi daw sila Chowking. Masarap ang sweet and sour at salt and pepper chicken nila kaya lalo kaming nagutom. Ang ganda ng view pero wala akong pake dahil gutom na ako. Marami ka ding makikitang kalapate na mababa ang lipad, palipad-lipad dito sa paligid. After kumain, pumunta kami sa Chinatown Supermarket. Tinignan namin kung legit na taga-China sila. Maraming mga Chinese food dito, malamang Chinatown. Mabubusog ang iyong mga mata sa noodles, sa tea, sa mga chocolates na kanilang binibenta. Pero as usual, hindi naman kami bibili. Dumaan din kami sa Asian market kung saan tatambad sa inyo ang napakaraming box. Balak namin mag-hoard ng mga Filipino food para kunwari ay miss na miss ko na ang Pilipinas kahit isang linggo pa lang naman ako dito sa England. Habang naglalakad ay iniisip ko ang gusto kong lutuin mamayang gabi at nakakita nga ako ng mga mamasitas at sinigang. Meron ding mga ketchup. Sa huli, betchin ang napagdesisyonan naming bilhin. Sa sobrang tagal namin mag-ikot, opo, ayan lamang po ang aming binili. Betsin. Hindi na kami binigyan ng plastic at isinuksok na lang namin siya sa bag. Sayang daw ang plastic. Pauwi na kami sa Waton at naghahanap ang asawa ko ng daan para iligaw ako. Di nga alam na sa akin ang pamasahin niya. Pumasok na kami sa bus at nagbayad na siya through card. Wala kasing conductor dito para maningil. So after nga, pumanik na kami sa second floor ng bus at umupo na ako. Tumunga nga at nag-isip kung kailan papanik ang nagtitinda ng mani. Napagod na ako at natulog na lang. Bye!